Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Batang ayaw gumamit ng shampoo, inengganyo ng magulang gamit ang AI-generated image ng isang superhero. Entry ng isang lola sa Latina makeup trend, pinusuan online. Reaksyon ng 3-year-old fur baby mula Pandacan habang kinakantahan ng birthday song, kinaantigan online. Kauna-unahang sakura forecast ngayong taon, inilabas ng Japan. At geng-geng fashion style patok sa mga kabataan. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang trending story, mahirap maging magulang. Paniguradong agree at relate rito ang maraming mommies at daddies dyan. Kaya naman, hindi dapat sila nauubusan ng mga kakaibang tips and tricks para sa mga bagets na kung minsan ay mahirap timplahin ng mga hilig at ugali. Gaya na lamang ng kwelang pakulo ng isang magulang na ito para maengganyo ang anak na gumamit ng shampoo sa paliligo. Kung paano nakuha ang kiliti ng chikiting, alamin sa report ni Arnold Herrera. Para sa mga anak, magulang nila ang kanilang superheroes. Hindi dahil kaya nilang gawin ang lahat ng imposible, kundi dahil kaya nilang gawin ang lahat para lang sa ikasasaya ng kanilang mga anak. At dahil wala naman kasing eksaktong guidebook sa kung paano maging isang magulang, kanya-kanya sila ng pakulo para makuha ang kiliti ng mga bagets. Sa viral post ng isang nanay at content creator, finlex nito ang kakaiba nitong paraan para engganyuhin ang anak nito na mag-shampoo sa paliligo. Makikita kasi sa bote ng shampoo ang pamilyar na mukha ng Marvel superhero na si The Incredible Hulk. At sa halip na nagliligtas ng mundo, ang ginagawa ng higanting superhero, naliligo lang naman at nagsha-shampoo. Paborito raw kasi nito si Hulk, kaya naman naisipan nitong magpagawa ng AI-generated picture ng superhero na gumagamit ng produkto para hindi na ito matakot. Reklamo kasi ng kanyang anak, mahapdi raw sa mata ang shampoo. Pang-akit pa ni Mommy, magiging Incredible Hulk daw ang kanyang anak kapag ginamit ito ang shampoo ni Hulk. And voila! Effective naman daw dahil fresh na ang bagets sa regular na paggamit ng Hulk shampoo. Kanya-kanya namang banat ang mga netizens sa kwelang pakulong ito. Komento ng kapwa nitong content creator, mahusay raw ang paggamit nito ng psychology para makondisyon ng isip ng bagets. Tanong ng netizen na ito, baka naman daw meron siyang version na tampok naman si Spider-Man at baka makatulong din daw sa kanya. Biro naman ng isa, maswerte raw ang bata dahil dati raw ay tamang labas lang daw ng hanger at walis tambo ay effective na agad para maligo ito. Magulang daw talaga ang kauna-unahang scammer. Banat pa ng isang netizen. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating next viral story, umani ng papuri at suporta ang entry ng isang lola na ito sa TikTok matapos niyang kumasa sa nauuso ngayong Latina makeup trend. Mula kasi sa no makeup look to pang malakas ang aurahan na transition, abay game na game si Lola. Sama-sama nating pusuan si Nanay sa trending report ni Millie Borja. Nakilala sa kanyang Get Ready With Me videos o yung trend kung saan ipapakita ang step-by-step na pagme-makeup ang lola na ito na may username na Nanay Englaro, instant beauty influencer sa kanyang mga ibinabahaging videos sa TikTok. At kamakailan nga, kumasa siya sa nauuso ngayong Latina makeup trend o yung video kung saan mula sa no makeup look, isang transition lang, ala Latina na ang itsura.
Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Ang video na ito ni Nanay, umani ng papuri at suporta mula sa netizens. Hirit ng ilan, buti pa si Nanay, marunong mag-makeup. Nakuha rin niya ang atensyon ng drag queen na si Captivating Cat Cat na nag-iwan din ng suporta sa comment section. Ang video ni Nanay umabot na sa 4.5 million hearts at 54.1 million views. Samantala, hindi ito ang unang beses na gumawa ng video si Nanay, bida ang kanyang makeup skills. Ang iba pa nga, umaabot talaga ng milyon-milyong views sa TikTok. At maliban sa TikTok kung saan siya may 1.5 million followers, active din ito sa Instagram kung saan din makikita ang mga kaparehong content. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, maliban sa mga tao, isa rin sa mga mahalagang ipagdiwang natin ay ang kaarawan ng ating mga fur baby. Dahil bagamat hindi sila nakakapagsalita, ay makikita mo pa rin ang saya sa kanilang mga reaksyon. Gaya na lamang ng 3-year-old fur baby na ito mula Pandacan, Manila na mangiyak-ngiyak pa habang kinakantahan ng birthday song. Ang naging reaksyon ni Ash, panoorin sa trending report ni James Galange. Yan na lamang ang naging reaksyon ng 3-year-old fur baby na si Ash mula Pandacan, Manila habang kinakantahan ng birthday song ng kanyang mga amo. Ayon sa uploader na si Rosemary Catan, ang birthday party ay para talaga sa kanilang newly adopted fur baby na si Ozzy. Pero dahil sa kakulitan nito, hindi nila ito makantahan na maayos at si Ash na lamang ang naging mistulang substitute. Lumapit na lang daw kasi bigla si Ash, sabi na nagpa-cute kaya't sinuotan na ito ng kanyang pamangkin ng birthday hat at sabay-sabay na kinantahan ng birthday song. Ayon pa kay Rosemary, maski sila ay nagulat sa naging reaksyon ni Ash dahil una pa lamang ay talagang malambing si Ash sa kanyang mga amo. Naantig naman ang mga netizens sa cute sa reaction ng fur baby. Pabirong hilit pa nga ng isa, baka naman daw naiiyak dahil hindi nito kamuka ang nasa cake. Habang mayroon naman nag-alap past life theory at baka daw dating tao si Ash na nag-reincarnate bilang aso, kaya ganun na lamang daw ang naging reaksyon nito. Samantala, marami naman nakapansin sa pusang nasa likod sa video na tila nagtatampo raw habang kinakantahan si Ash. Sa iba pang banda, patunay raw ito na kahit ang mga hayop ay may nararamdaman din. Kaya tulad natin mga tao, mahalagang bigyang pansin ang emosyon na nararamdaman ng ating mga fur babies. Umani na ng libo-libong views at reactions ang naturang video sa iba't ibang social media platforms. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, para sa mga nais na i-check sa bucket list nila ang makakita ng cherry blossom, silipin na ang mga kalendaryo, pati na rin ang inyong mga wallet. Dahil nalalapit na po ang Sakura season. Naglabas na kasi ng forecast ang Japan Meteorological Corporation kung kailan magsisimula ang pinakaabangang pagsibol ng sikat na bulaklak sa iba't ibang bahagi ng Japan. Kung kailan ang flowering at full bloom dates na ito, alamin yan sa report ni Rose Babiera. Para sa mga matagal ng pinapangarap na bumisita sa Land of the Rising Sun, nako, ngayon na ang best time para planuhin ang Japan trip na yan. Nalalapit na kasi ang pagsisimula ng taunang pagsibol ng sikat na cherry blossom sa bansa o mas kilala sa Sakura season. Ayon sa kauna-unahang Sakura forecast na inilabas ng Japan Meteorological Corporation, asahan na simula March 22 ay magsisimula na ang pamumukadkad ng mga cherry blossom sa Fukuoka, habang magsisimula pa lamang ito sa mas malalamig na bahagi ng bansa sa bandang Mayo, kagaya sa Sapporo kung saan magsisimula ito eksaktong May 1.
Tumatagal ng abot sa 2 linggo ang mga cherry blossom mula sa simula ng pagsibol nito hanggang sa paglago nito o yung tinatawag na peak bloom. Para naman sa mga nais maranasan ang sakura season sa gitna mismo ng syudad o sa Tokyo City, magsisimula ito sa March 24 at inaasahan ang full bloom nito sa dulo ng buwan. Ang cherry blossom ay bulaklak ng isang punong Prunus subgenus Cerasus. Itinuturing ito bilang pambansang bulaklak ng Japan. Ito ang sentro ng tradisyon ng mga Hapon na tinatawag na hanami, na kapag isinalin sa Ingles ay flower watching. Dito, ipinagdiriwang ang pagsibol ng bulaklak kung saan nagtitipon-tipon ang mga pamilya at magkakaibigan sa ilalim ng isang cherry blossom tree. Kinagigiliwan ng lahat ang panahon na ito dahil sa marikit na ganda at kulay ng bulaklak na kapag tinignan sa malayo ay nagmimistulang ulap na kulay rosas. Ngunit, higit pa rito, ito rin ay simbolo ng bagong pag-asa, ang pinagsamang buhay at kamatayan, at ang paglipas ng buhay dahil sa saglit nitong pagsibol. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending story, in na in sa mga barkada o grupo ngayon, lalo na sa mga kalalakihan, ang nauusong fashion style na geng-geng. Bida ang layered outfits na pinartneran pa ng accessories tulad ng scarf, shades o sombrero. #complete na ang pangmalakasang fit check. Ang mga nakisabay sa geng-geng style, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Mula sa mga dating trend na jejebon o hindi naman ay hype beast, ay mayroon na namang bagong trend fashion ang nauuso sa mga Pinoy barkada. Naglipa na kasi sa mga mall, parke, kalsada, maging sa mga school ang new trend ito kung tawagin ay geng-geng fashion, kung saan featured ang mga layered outfits mula sa mga shirts o sando na pinapatungan ng vest, coat at mga checkered polo o iba pang swak sa iyong paningin. Tampok din ang mga baggy jeans na itinaterno sa loafers na sapatos at ang pagsusuot ng palda na karaniwan na pambabae lamang ay di na rin sinusuot sa barkada. Ang geng-geng daw ay nagmula sa salitang gang o isang grupo ngunit hindi raw gulo ang kanilang hanap, kundi ang pag-flex sa kanilang version ng pagiging aesthetic. Mahalagang part din sa fashion na ito ang paglalagay ng accessories tulad ng scarf, bandana, shades, sombrero at iba pang anik-anik. Hindi rin kailangang branded ang suot dahil ang ilan sa mga ito ay maaari nang mahanap sa mga ukay-ukay. Kaya kahit ano pa man ang iyong fashion trend, ang mahalaga ay kung saan ka nakakakuha ng confidence o malaya mo na express ang iyong sarili na walang naaabalang ibang tao. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga kwenta sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.